Sumasa inyo ang INC Radio Soxargen Satellite Studio. Nagbibigay ng mga karagdagang impormasyon, paalala at mga update. Pakikinabangan ang mga hatid na kaalaman para sa iba't ibang gawain at aktibidad sa Region 12 ng Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay ngayong hapong ito. Ako po ang kapatid na Eleanor Arsenio, ang niyo pong Ate Ellie, mula po dito sa lokal ng Coronadal City Distrito Eclesiastico ng Coronadal City South, Cotabato. At kasama ko po, ako naman po ang kapatid na Jane Frances Galamga, mula rin po dito sa lokal ng Coronadal City, distrito ng Coronadal City, South Cotabato. And you are welcome po to our program this afternoon, ang INC Radio Fruitful Mindanao Soxargen Satellite Studio. Ayan, Ate Ellie, hello at magandang hapon sa iyo. magandang araw din Jane, at sa lahat ng huli sa ating mga taga-subaybay ngayong hapong Yes, ito. hello po. Happy watching po kung kayo'y kasama yung mga family. Ayan, hello po sa inyo. At alam mo, Ate Ellie, sobrang bilis ng panahon. Tama. It's 8th month of the year. It's August. Sobrang bilis. We are how many months away before 2027? 5 months na lang. Grabe, ang bilis. Pero bago yan, Ate Ellie, gusto ko lang batiin lahat po ng mga nag-celebrate at magse-celebrate ng kanilang birthday this month of August. Ayan. Unahin ko na po ang aking pinsan, kapatid na Joey Rolin Jr. Hello po. Kay Kai Malaya Vivoso. Hello, Kai. Happy birthday. And also, isa sa mga nakakasama natin sa ating mga pagtupad, ang kapatid na Brins Carlo Quizon. Happy birthday po, Kuya Brins! Happy birthday! At of course, speaking of birthday, Jane, ay babatiin ko rin po ang nagdaraos na kanyang birthday kamakailan lamang ang ating Kuya Teddy Maniale. Yay! Mula Happy po dyan birthday sa po! distrito ng Cagayan de Oro, Misamis Oriental. At of course, dito sa ating distrito, binabati ko ang ating laging kasama, Jane, ang ating Ate Shiner Elbaho. At for soon na, birthday din ng ating Jessa Direct. Yes, oo nga pala, magka-birthday sila ng aking tito, Jeffrey Galanggam. Happy birthday! Happy birthday po! Ayan, may gusto ko ba bang batiin, Ate Ellie? Ayan, pinapati ko rin po lahat ng mga friends natin dyan na nanonood ngayong hapong ito. Of course, ating mga kamang-awit, Jane, andyan sila Ate Kissy, Ate Megan, Junalu, Ate Shane, and of course, sa mga kasama natin sa morning na sa Ate Ruthie, at sa lahat pa nating mga kasama na kamang-awit. Yes, at syempre, kapag binati ang Ate Ruthie, dapat mabati rin natin ang Ate Ami. Kasi lagi silang together. Ayan, hello po Ate Ami. Maging sa amin pong Pangulong mga awit, kapatid na Araceli Magno, ang aming pong mga organista, kapatid na Ralvi Diaz, at kapatid na Elijah Quito, as well as si Ellen and si Kuya Tantan. Hello po! Ayan. And of course, alam mo ba, Jane, na speaking of the month of August, Yes po. kakatapos lang ng month of July, of course. kasi Siyempre, July, dapat natin. Ayan. Napaka-refreshing ng month of August kasi tayo magsisimula ng napaka-special na programa this afternoon. Yes, Ate Ellie. At alam mo, nakakamiss talaga yung mga aktibidad o mga shoot na sinagawa natin dati. Kaya ngayong hapon ay we are going to balik tanaw. We're going to balik tanaw all the, not all, maybe featured segments. Yes, some of the featured segments dito po sa Fruitful Mindanao. Ayan. So, marami tayong na-feature na prutas, Jane. Para sa iyo ba, ano yung pinaka-paborito mong na-feature na natin? Siyempre, ate, talagang yung mangga. Kasi, una sa lahat, favorite ko yung mangga. So, kayong ginawa ng ate Missy and ate Abby ay yung parang peach mango Peach mango pie. pie. Kaya, sobrang okay na okay yun sa akin. Para naman sa akin, Jane, gusto ko yung pineapple. Aside from ako, ang naka-feature doon, ay paborito ko rin ang pineapple na prutas. At marami po dyan makikita natin along the highway dyan sa Tupi, South Cotabato. Yes. Napakaraming matatamis na Meron kasi dito po, if hindi niyo po alam, dito po sa South Cotabato ay meron pong plantation ng mga pinya. Yes. Isa sa
pinakamalaking plantation sa buong Pilipinas. Yes, saka kaya nga po tayo tinawag na Fruitful Mindanao dahil dito po sa Sorsogon region ay marami po kayong makikita mga prutas. Yeah. Na cheaper lang na pwede nating bilhin. Yes, kaya kapag dumayo si Ate Ellie sa mga lugar niyo, asahan niyo magdadala siya ng prutas. Yes, of course naman, Jay. Pag tayo nadaan sa Tupi ay makakabili tayo ng napakamurang prutas. Yes, tama yan, Ate Ellie. At speaking of sa mga prutas na pag nadadaanan natin, alam mo, isa sa mga segment na feature dito sa ating Fruitful Mindanao ay meron din, if hindi ako nagkakamali, Ate Ellie, meron din mga plantation ng prutas na ito somewhere in Tantangan, dito po sa South Cotabato. Yun po ang watermelon. Ayan. Marami po rin dito. Mura lang. Hindi lang po watermelon, pati melon. Yeah. Lahat ng mga prutas na full of juice. Yes. Or juicy. Oh, yes. Ayun, naka-feature na rin tayo ng melon, Ate Ellie, si Ate Bebe and Ate Nene. Well, so much for that, Ate Jane. Huwag nating patagalin pa. Magsisimula na tayo sa ating segment na Fruitful Mindanao at unahin po natin ipakilala ang watermelon tanghulo mula naman po at inihanda sa distrito ng Sultan Kudarat. Let's go where nature's best is at your fingertips. Discover the sweet and wonders only here in Fruitful Mindanao. Magandang araw po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa ating programa. Welcome to INC Radio DZEM 954 South Sergeant Satellite Studio. Fruitful Mindanao. Ako po si kapatid na Reyna Altea Apoyado, And I'm Andre Buet. and for today's episode, We're featuring one of the most refreshing fruits ever. ang paborito ng lahat lalo na kapag summer, watermelon. Watermelon is not only delicious but also very hydrating and refreshing. It's rich in water, vitamin A, and vitamin C, making it perfect especially during the hot weather. That's why in every bite, you won't just taste the delicious flavor, but also the fruit of their hard work, skills, and determination. Wait! Hindi lang natin siya kakainin as is. That's right, let's make it more fun and trendy. Watermelon tanggulo. So here are the ingredients na kailangan natin. Fresh watermelon, white sugar, a cup of water, and sticks or skewers. Una po ay hugasan natin ang ating watermelon. A reminder to those watching, please be careful while watching the watermelon into cubes. Yeah. After slicing the watermelon into cubes, make sure you properly stick them onto the skewer so that they won't fall off during the cooking process. Next, in a pan, combine sugar and a small amount of water. Then, heat it up until it's clear and turns into a thick like syrup consistency. Once ready, dip the watermelon skewers into the syrup. Make sure all of them are evenly coated. Then, place them in an ice bath to let it cool for a few minutes until the sugar coating hardens. Wow, ang ganda! And there you have it, watermelon tanghulu. Crispy on the outside, Juicy on the inside. perfect snack for everyone. Even as simple as a watermelon, we can create something exciting and enjoyable. At sa bawat kagat, naaalala natin ang kahalagahan ng pagsuporta sa ating mga local farmers. Muli, ako po si kapatid na Andre Buen. At ako naman po si kapatid na Reyna Altea Apoyado para sa Fruitful Mindanao. Maraming salamat po sa inyong panonood. And see you again next time. And yes, thank you so much, brother and sister. At talagang napapa-English ako sa Kaya, kanila. nagulat ako ng English speaking si Ate Jane. Yes, ayan, talagang magpapakitang gilasin tayo. Hindi, joke lang po, ate. Ayan, maraming salamat po sa distrito ng Sultan Kudarat. Ang sarap po natin, Ellie, no? Parang interesting siya, nakakala natin na strawberry lang. Yes. Or kaya grapes of Grapes. pwedeng gawing tanghulo. Pwede rin pala watermelon. Yes, kasi usually yun yung mga nakikita natin eh. Tsaka parang unusual talaga yung watermelon. Kaya I wonder
what it tastes like. So, dadayo tayo dyan sa distrito ng Sultan Kudarat upang matikman yung watermelon tanghulo na yan. At speaking of, sinabi mo nga po, Ate Ellie, na usually ang mga ginagawang tanghulo ay grapes. Dumako tayo sa distrito ng General Santos City, South Cotabato para sa kanilang inihandang segment na Fruitful Mindanao gamit ang prutas na grapes. Yes! Let's all watch this! Hello po mga kapatid, ako po ang kapatid na Milvin Salvas mula po sa lokal ng Lagao, distrito ng General Santos City, South Cotabato. At ngayon naman ay atin pong pag-uusapan ang isa sa prutas na paborito ng karamihan. Kaya tara, samahan niyo po ako na alamin ang prutas na ito. Ang mga ubas o grapes ay kilala bilang versatile na prutas na ginagamit sa isang malawak na hanay ng mga tanyag na pagkain. Dahil sa versatility at iba't ibang uri nito, ang mga ubas ay kilala sa buong mundo. Ang mga ito ay mayaman sa mga nutrisyon at antioxidant at may mataas na halaga ng phytonutrient resveratrol na mabuti para sa ating puso ayon sa ilang mga pag-aaral. Sa katunayan, habang ang mga ubas ay mabuti para sa inyong pangkalahatang kalusugan, lalo pa itong pinupuri para sa mga iba't ibang benepisyo nito sa ating katawan. Narito ang mga iba't ibang benepisyo ng ubas at ang mga kondisyon na maaaring matulungan nito. Una, nagpapalusog lalo ng puso at nagpapababa ng blood pressure. Ang mga ubas ay mainam para sa puso sa maraming paraan. Ipinapakita na kaya nitong bawasan ang pagtigas ng arteries, pababain ang presyon ng dugo, pagbutihin ang sirkulasyon ng dugo, pigilan ang pamumuo ng dugo o blood clots, at maaari rin na maiwasan nito ang pamamaga. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang mga ubas ay makakatulong din na mabawasan ang kolesterol sa pamamagitan ng pagbawas ng pagsipsip ng compound nito sa ating dugo. Pangalawa, mayroong anti-aging, antioxidant at tumutulong labanan ang sakit na Alzheimer's. Naglalaman ito ng maraming mga antioxidant, kabilang ang mga uri na kilala upang mabawasan ang pamamaga at suportahan ang malusog na daloy ng dugo. Ang mga antioxidant ng ubas ay kilala din bilang tumutulong sa mahusay na pagpapaandar ng utak gaya ng ating memorya. Ang quercetin ng mga itim at pula na ubas ay nagpapakita na pumoprotekta laban at sa sakit ng neurodegenerative tulad ng Alzheimer's disease. Pangatlo, mapabuti ang kalusugan ng ating mga mata. Ang lutein zeaxanthin na taglay ng ubas ay pinoprotektahan ang ating retina at eye lens. Ang mga ito ay tumutulong pataasin ang visual range, binabawasan ang irritation mula sa mga glare, at nagpapahusay palalo ng visual contract ng ating mga mata. Ito rin ay tumutulong sa pagpapababa ng panganib ng macular degeneration at contract, na dalawang karaniwang karamdaman ng ating mga mata. Pang-apat, mabuti para sa digestive health. Ang mga ubas ay hindi mataas sa fiber, ngunit ang fiber at fluids ng mga ubas ay makakatulong na suportahan ang bowel regularity. Gumagana rin ang mga polyphenol ng ubas upang ibahin ang mga gut bacteria sa mga paraan na makikinabang ang ating kalusugan. Maaring isama dito ang pagyabong ng mga microbes na may kinalaman sa pagpapalakas ng ating immune system. Panglima, pinipigilan ang mga problema sa balat. Napag-alaman na pinipigilan ng resveratrol ang mga palatandaan ng pagtanda at iba pang problema sa ating balat. Ayon sa isang pag-aaral, ang resveratrol kapag isinama sa isang pangkaraniwang gamot sa acne na benzoyl peroxide ay nilalabanan nito ang acne na sanhi ng bakterya. Ngunit paalala, ang pagkain ng labis na prutas na ubas ay maaaring magdulot ng pagsakit ng ulo, ubo, at pananakit ng tiyan. At muli, hanggang dyan lamang po ang ating episode. Ako po ang kapatid ng Milman Salvas para sa segment na Fruitful Mindanao. At kami po ay nagbabalik... At kami po ay nagbabalik muli. Kami pa rin po yung kasama ko po ang kapatid na Ellie. At ako po ang Ate Jane. Yes, at napanood natin ang
featured fruit ng distrito ng General Santos City na grapes. Alam mo ba, Jay, na isa sa paborito ng pamangkin ko ay ang prutas na grapes. Yes, talaga namang masarap ang grapes, Ate Ellie. Ang favorite kong gawin sa grapes, Ate, yung i-freeze ko muna siya. Kasi kapag kinain, parang naglalasang ice cream sa bibila. Kaya, pwede niyo pong itry yung ginawa ko. Siyempre, pwede niyo rin pong itry yung mga different pa na pwedeng recipe for Gamit grapes. ang grapes. Yes. Tama yan, Jane. At sa pagkakaalam ko ay very unique, Jane, at interesting kasi may plantation ng grapes Yes. sa General Santos City. Talaga naman ang daming prutas dito sa South Cotabato, Ate Ellie. Kaya nga tinaguri tayo, fruitful Mindanao. Ayan. Fruitful Mindanao because we are full of Fruits. Speaking of fruits, of course, tumama naman tayo dito sa aming distrito sa Coronadal City, Yes. South Cotabato. Dahil hindi magpapatalo ang aming distrito. Dahil sabi nga, maraming prutas dito. Kaya nagkahalo-halo na lahat ng mga prutas dito sa Soxergen region. Kaya ngayon naman, ay dumako tayo sa isang prutas na ginagawang dessert dito sa Soxergen region. At alam ko rin, Ate, meron na rin ito sa mga ibang lugar eh. Kaya sigurado akong hindi na siya masyadong bago sa inyo. Ang buko halo-halo. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang prutas na hindi mawawala sa kulturang Pilipino, ang buko o murang niyog. Kilala ito hindi lang bilang pampalamig, kundi isa ring simbolo ng masarap at masustansyang pagkaing Pinoy. Ngayon, gagawa tayo ng sikat na dessert dito sa Coronadal City, South Cotabato. Ito ang buko halo-halo. Tara at sumama kayo sa paggawa nito. Alam niyo ba na ang buko ay tinaguriang Tree of Life? Lahat kasi ng bahagi nito ay may pakinabang. Ang katas ng buko o buko juice ay natural sa electrolyte drink. Mainam laban sa dehydration dahil taglay nito ang potassium, sodium at magnesium. Bukod pa rito, nakakatulong din itong magpalakas ng immune system at mabuti para sa kalusugan ng puso. Samantala, ang malambot na laman ng buko ay mayaman sa fiber na nakatutulong sa digestion at nagpapababa ng cholesterol. Mayroon din itong vitamin C, calcium at iron para sa malusog na buto at matibay na resistensya. Ngayon, idadagdag pa natin ang twist, ang buko halo-halo. 11 kilometro mula sa Coronadal City, South Cotabato na biyahe, papuntang Barangay Sarabia, ay dito natin matatagpuan ang mga nakahilerang tindahan ng mga buko halo-halo. At ngayon ay narito tayo ngayon sa Apareha, Buko Halo-Halo. Tara at samahan niyo po kami kung paano ang paggawa ng buko halo-halo na sikat dito sa amin sa Coronadal City, South Cotabato. Sa paggawa ng special na buko halo-halo dito sa amin, of course, kailangan natin ng shaved ice. At ngayon ay ilalagay din natin ang natamis na langka. Kasunod ay ang sweetened banana po natin, ang saging na saba. At ito ay isa sa mga sikreto sa special buko halo-halo dito sa amin. Ito ang tinatawag na sweetened sweet potato. Aba, napakasarap po nito pag tayo ay kain dito with this one. Next po ay ilalagay natin ang buko meat at ang special na leche flan. Huwag natin kalimutan. At ilagay na rin natin kasunod ang cornflakes. Good lang natin. Arrange natin on top. Next naman po, ilalagay din natin ang corn. At ang mga sago na kulay red at kulay green. Ngayon naman po ay ilalagay natin ang gatas o milk sa ibabaw. At ang pinaka-special sa lahat na dapat ay hindi natin makalimutan ay ang ice cream with the ubi flavor. And tada! We are done with our special buko halo-halo only here in Coronadal City, South Cotabato. Punta na po kayo dito. Tikman na po natin.
Let's go where nature's best is at your fingertips. Discover the sweet and wonders only here in fruitful Mindanao. Hello po, dear viewers and listeners of INC Radio DZEM 954 Saxagen Satellite Studio, Fruitful, Mindanao. Ngayong araw ay samahan ninyo ako sa isang lugar na kilala hindi lamang sa masaganang agrikultura, kundi maging sa payapang pamumuhay dito sa bayan ng Isulan, Sultan Kudarat. Makikita sa iba't ibang bahagi ng Isulan ang malalawak na taniman ng African palm trees na nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming mamamayan dito. Araw-araw, masisipag na manggagawa at mga magsasaka ang sama-samang nagtutulungan sa pag-aalaga at pag-aani ng bunga ng palm trees na nagbibigay ng oportunidad at hanap buhay sa komunidad. Hindi lamang ito simbolo ng kasipagan ng mga tao rito, kundi larawan din ng kasaganahan at pag-unlad ng bayan ng Isulan. Bukod sa kabuhayan, kilala rin ang Isulan sa magagandang tanawin nito. Mga lunti ang paligid, sariwang hangin at payapang kapaligiran na tunay na kahanga-hanga. At sa gitna ng kagandahang ito ay matatanaw ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo sa lokal ng Isulan. Ang lokal na Isulan ay natatagpuan sa National Highway, Calauag Street, Isulan, Sultan Kudarat. Approximately 13 kilometers away mula sa District Office ng Iglesia ni Cristo sa Tacloban City. Ang bahay-sambahang ito ay nagsisilbing sentro ng pagsamba at paghubog ng pananampalataya ng mga kapatid sa bayan ng Isulan. Patuloy pong isinasagawa rito ang iba't ibang gawain ng Iglesia ni Cristo. Narito naman po ang schedule ng mga gawain sa lokal ng Isulan. Monday to Wednesday, alas 6 ng gabi. Friday, alas 6 ng gabi. Schedule of worship services. Thursday, 5:30 a.m. and 6:30 p.m. Saturday, 6:30 p.m. Sunday, 6 a.m. Pagsamba ng kabataan, 9 a.m. Once again, this is Alicia Faith Visaras, and this has been your local profile. Ayan, maraming salamat po Distrito ng Sultan Kudarat at Distrito ng Coronadal City, South Cotabato. Talaga naman Ate Ellie, alam mo, any parts of the world meron na pong Iglesia ni Cristo, kaya hindi na po kayo mahihirapang maghanap pa ng malapit na lokal kung nasaan man po kayo. And you can always check po sa ating INC directory. At kung gusto nyo naman po makita ang iba pang mga lokal dito sa Saxagen region, ay
antabayanan po ninyo sa mga susunod naming programa sapagkat ipapakita namin sa inyo through our segment na Local Profile. At sa pagkakataong ito, Jane, ay magpasalamat na tayo sa mga dapat nating pasalamatan. But before that one, ay baka may gusto ko pang batiin, Jane, pahapon. Yes, ate, belated happy birthday po kay kapatid na Ara Mariette Galapon and sa atin pong kapatid na Adolf Galapon. Happy birthday po. Magkasabay silang birthday, ate. Ayun. Happy birthday po at kamusta na po kayo? Miss na rin po namin. Yes, kayo. ingat po kayo always and stay safe. At ngayon ay patuloy tayo sa pagpapasalamat, Jane. Unang-una dyan, sa ating pong multimedia advisor, ang kapatid na Marco Esquivel, sa ating pong katiwala sa kapisanan ng sambahayan, ang kapatid na Janel Barsarsa, sa ating din pong pangalawang tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Ronald Binasbas Sr. at higit sa lahat, binabati natin at tayo lubos na nagpapasalamat sa kanyang suporta sa ating pong tagapangasiwa ng distrito, ang kapatid na Danilo Catacho. Yes, Ate Ellen, and we would also love to extend our heartfelt gratitude to our satellite studio producer, Brother June Derek Alma, to our Deputy Executive Minister, Brother Angelo Iranio Manalo, and to our beloved Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po at mahal na mahal po namin kayo. Ayan, and that's it po for our program for today. Again, muli ate. Ayan, so muli ako po ang kapatid na Jane Galamgam. At ako po ang kapatid na Ellie Arsenio. And see you po again next Saturday, same time, same day, dito lang po sa INC Radio, Fruitful Mindanao, Success Satellite Studio. Bye po! Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa INC Radio Soxargen Satellite Studio. Nawa ay nakapagbigay sa atin ng karagdagang kaalaman at impormasyon ang mga ibinahagi sa hapong ito.